Jr. ang nag-umpisa na imbestigahan ang manumalyang flood control projects na ito. Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat ng nakaraan. Naku. Sobra ang kumpanya ng kanyang pamilya umano ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbal. Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na under investigation muli ng ahensya si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Anong meron ngayon ha? Ipapaubaya na ba? Oo. Kanino? Kay BP Sara. At itong makikita natin at mapapanood, hindi epektibo ang anti-drug campaign ni Bonget. Yan ang balita rito. At mamaya i-play ko rin yung isang slide na parang ipapaubaya na ba ni Ate Leni ang pagka-presidente kay BP Sara? Dapat lang. Diba? Ngayon, mag-iiyakan na naman itong si Virus. Eto ha. Meron naman tayong napuna. Bakit tahimik na naman si Au-Au? Diba? Tahimik siya ngayon sa issue eh. Ngayon ka po muna. Ngayon mo sabihin na hindi adik si Bungitngik. Sabihin mo. Pinatunayan na ni Manang Aimee. Bakit tahimik ka pero sa mga Duterte ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw? Diba? Wag na natin ipasok yan. Baka magnangaw-ngaw nga yan si Au-Au. Ito na. Ano meron ngayon? Pasabog ni Gatesa nagkaroon ng epekto at direksyon ang investigasyon. Oo, meron. Naging mas maganda ang epekto. Bonget at Romualdez pinaimbestigahan na ni Representative Paulo Duterte. Dapat lang. Paimbestigahan yan. At ito, si Dong Gonzales Jr. muling inimbestigahan ng ombudsman. Pamilya, kumubra ng 1.6 billion. Agoy. Ang sarap Bilyones? Respeto claim President Marcos has no control over feuding cabinet. Naku talaga naman. Kawawa ang taong bayan, palit dito, resign doon. Ano na mangyayari? Ibalita mo. Lumalalim ang pangamba sa Naga matapos ibahagi ni Mayor Leni Robredo ang nakakabahalang lawak at tapang ng operasyon ng ilegal na ipinagbabawal na gamot sa lungsod. Sa panayam sa lokal na radyo, sinabi ni Alkalde na marami na siyang iniulat kay Naga City Police Chief Colonel Gilbert Fariñas at binigyan diin na hindi na sapat ang kasalukuyang anti-DRUG program. Ayon sa kanya, kailangang higpitan ang ugnayan ng PNP at City Hall upang maharap ang lumalalang sitwasyon. Aniya ni Mayor Leni, grabe ang problema sa pinagbabawal na gamot dito. Kahit sa City Hall mismo, nakukulangan ako sa programa ng syudad tungkol sa pinagbabawal na gamot. Pagdating sa enforcement, kaya ng PNP yan, pero dapat may maayos na synergy sa trabaho ng PNP at saka sa City Hall. Dagdag pa niya, iba't ibang barangay ang nagre-reklamo dahil mismong police asset ang nakikitang sentro ng bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Ang pinaka-problema nila ay yung asset mismo ng police. Siya pa yung magiging main DRUG personality sa barangay. Nababahala nga si Naga City Mayor Leni Robredo na umabot na sa nakakabahalang antas ang problema sa ipinagbabawal na gamot sa lungsod. Ayun na. Doon na nagkalintik-lintik. Diba? Bakit hindi masawata? Pero nung panahon ni Tatay Digong, wala na yan. Ngayon, ibang klase, Parang laruan na lang. Diba? Parang laruan na lang, nakakawindang kasi, hindi nila kayang
supilin. Bakit? Ano ang dahilan? Bakit hindi kayang supilin? Nagtatanong lang ho, baka naman kasi talagang, pinoprotektahan. At doon sila nakikinabang. Ganun ba yon? Lenny, pinaubaya kay Bibi Sara ang 2028. Paano na si Virus? Alamin natin to. Maganda tong mabigyan ng isang reaction. Paano na si Virus? Iyak na naman siya dyan. Di ba kakampi niya si Au, si Tririling? Eto na. Sure ball na si Bibi Sara. Kaso nga lang, baka hindi na abuti ng 2028, may magpresidente na. May bagong presidente na. Di ba? Agree ba kayo? Oo. Kung agree kayo, comment nyo dyan. Hashtag Bibi Sara for President. At mukhang hindi na matutuloy ang tambalang Grayson Tiveros at Lenny Robredo sa 2028. Tila pinutol na ni dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Lenny Robredo ang ilang mga pakiusap sa posibilidad na muli siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 matapos siyang sabihing mas pipiliin niyang manatili sa Naga upang tugunan ang mga lokal na problema ng kanyang nasasakupan. Sa maikling kamustahan sa journalist na si Dindo Balares at misis nito, nabanggit ni Balares na tila pabalik ang ihip ng hangin sa mga kilos at atensyon na natatanggap ni Robredo katulad noong 2022 presidential elections. Ayon kay Balares, nabanggit niya rin kay Robredo ang balitang nakatakdang bumisita ang dating Bacolod City Mayor at Congressman Monico Puentevilla upang hikayatin at kung kinakailangan ay manikluhod na tumakbo muli si Robredo sa national politics. Hindi papayag. For sure, hindi na papayag niya si Ate Lenny. Bakit? Okay na sa Vice Mayor. Vice Mayor, Vice President. Ngayon, paano mo nasabi na hindi siya makukonvince na tumakbong bilang presidente? Baka, mapagtulong-tulungan, hindi kayanin. Kasi ito nga si Tatay Digong, ang tapang-tapang na, nadayla pa nila sa dahig. Halimbawa lang ito lang for example, kung nakakaintindi ka, for example lang ito. Kung siya ay tatakbo at siya ay papalarin, for example lang bibigyan lang natin ng magandang paliwanag. Kung halimbawa siya ay tumakbo at siya ay pinalad, ngayon binati ko siya, sigurado hindi niya kaya yung ginagawa ni BP Sara. Lumalaban si BP Sara. Yun lang ang akin halimbawa lang naman yun. Ngayon, mag-iisip-isip siya na okay na ako dito. Parehas din naman naglilingkod. Yun nga lang, sa maliit na bayan. Pero at least yun, naglilingkod ka. Wala namang problema dun Ngayon, eto, siyempre, na-experience na lahat ng laro ng politika, lahat ng kababuyan ng politika, baka hindi na siya makonbinsi. Kaya naipaliwanag lang natin to. Ngayon, siyempre, ang gusto natin, yung magaling na leader, BP Sara. Halimbawa, si BP Sara naman, ang presidente at ang vice-presidente, kailangan magaling din. Sino ang pipiliin mo? Ako, isang rekomendasyon lang. Isang pahiwatig lang. Para sa akin, gusto ko yung senador na may boses. Senador Marcoleta. For Vice President. Pwede, di ba? Kung kayo nakakaintindi at alam nyo, kasi hindi nila kayang tinagin, hindi nila kayang basagin, hindi nila kayang takutin si Senador Marcoleta. Pag nagtandem ang dalawa, sigurado na. Tapos na ang kaligayahan ng mga ungas, ng mga dorobo. Di ba? Ngayon, iyak na naman dito anong pangalan yan? Si Virus. At yung nangangarap maging Vice President na asong aw-aw ng aw-aw. Iyak yan, malamang. Mapunta naman tayo dito sa Gutesa, kay Gutesa. Ngayon, ano ba yung mga nabanggit ni Gutesa doon sa investigasyon? Sinabi niya lahat. Halos lahat naman ang nabanggit niya. Pinatunayan doon sa video ni Saldico. Ngayon,
Prof. Malu, bigyan mo nga kami ng konting pahayag kung patungkol dito. Kung paano nasabi na lahat ng mga binanggit ni Gutesa ay nagkakaroon ng epekto at direksyon lahat ng investigasyon. O nga, may nasabi pa dito, hindi ko lang alam ang ginagawa ngayon ng ombudsman kung kasi itong si taga Pampanga ay paimbestigahan niya. Ay kung ikaw ay bumabaligtad na at gusto mo nang maging kaalyado ng Duterte, umpisahan mo na. Kaso yung problema may sabit ka pa doon kay BP Sara dahil sa paglipad ni Tatay Digong doon sa dahig. Ngayon, Prof. Malu, alamin natin. King of narrative, Yan. nabanggit din po ng Palasyo, sabi niya dito, hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr. ang nag-umpisa na imbestigahan ang manumalyang flood control projects na ito. Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat ng nakaraan. Naku, paandar lang nila yan. Admar yan inoculation strategy. Ini-inoculate nila ang Pangulo para sa kung anong mangyayari. Kaya nangyari na yung mangyayari, balik sila doon, hindi ba siya naggawa niyan? Paano naman siya masasali dyan? Siya nga ang nagpa-imbestiga. Kailan niya pinaimbestiga? Di ba nung SONA, after ng SONA, kailan nangyari? 23, 24, 25. 3 taon. Nagnakaw muna sila, no? Ng Fort SONA, doon lang niya sinabing mahiya naman kayo. Wala siyang sinabi kung ano yung ibig sabihin ng mahiya naman kayo. Tama. Sinabi lang niya in reference to some problem sa infra. And then after nun, nag-launch na siya ng isumbong mo sa Pangulo, in-identify niya yung 12 contractors, nag-focus sila sa isang probinsya. So makikita mo, cherry picking. Ano ba ibig sabihin ng cherry picking? Pipili ako para doon sa naratibo ko, may spine yung naratibo ko na sinasabi na akong nauna, sandali, ako ang nagpa-imbestiga. At again, the default, isama natin yung investigasyon ng previous administration. Hindi ko maintindihan kung bakit isasama. At wala naman silang pinapakita pa after 113 days na ito yung mga maanomalya ng previous administration. Tama. Kasi hindi nila mailagay yung previous administration kung itong administration hindi buo yung storya. Hindi talaga buo ang storya dahil namimili lang sila kung anong storya para lang ma-deflect ang Pangulo not being involved. Nagulat sila siguro dun kay Gutesa. Tama. Kasi si Gutesa ang nagbuo ng storya para sa taong bayan. Yun ang hindi nila na-factor in kasi wala namang plano talaga yung yung flood control mess Walang kaplano-plano yan. So wala siyang exit strategy. Hindi niya alam kung saan dadalhin. Ngayong bumigla yung Gutesa, nagulat siya, backtrack sila. So ang default nila, ang presidente nanguna, siya ang nagpa-imbestiga, hindi siya kasama. So makikita mo, it's essentially an inoculation strategy of what's going to happen dahil alam nila, lalapit at lalapit sa kanya itong anomalyang ito. Ayan. Ibig sabihin, siya ang nagnakaw, nagpapasakali siya, nagpaandar siya, na gusto niyang paimbestigahan para yung pangalan niya malinis. Hindi. Diba? Ganito nangyari, sabi ni Aling Ledesma. Pinipilit nila ang sirain ang pangalan ni Ko, pero yung Ko, siyempre, matalino rin. Sisirain niyo ko. Ako ang gagawin yung pamato. Ako ang gagawin yung sangkalan. Naglabas ng video ang mama. Damay-damay sila ngayon. Ngayon, ito pa. Dahil sa pagkakaroon ng investigasyon, hindi ko alam kung may galit ito si Ong Guzman dito kay Dong Gonzales. Bakit pati si Dong Gonzales na kaalyado ng kanyang boss na si Balulong kasama sa imbestigahan? Nagbabalak na bang lumipat ng kampo ang Ong Guzman? Nagtatanong lang ho kami. Kasi kami nagulat
Dahil dapat kakampi nila yan. Eh, hindi natin alam kung anong laro na to. Diba? Kahit ako nagtaka, bakit pa imbestiga, no? Pasok. Kontrobersya, lumang pangalan. Ah, Kung nakalusot si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. noon, ah. bagong investigasyon ang kinakaharap niya ngayon. Agoy, Sa agoy, pagsusuri agoy. kasi ng Bilyonaryo News Channel, nakakubra ang kumpanya ng kanyang pamilya umano Ah. ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa gobyerno. Agoy, Narito ang agoy. exclusive agenda report ni Joash Malimbal. Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na under investigation muli ng ahensya si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Kaugnayan ng links umano ng kongresista sa isang kumpanyang nakakubra ng bilyon-bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa DPWH Nako. mula nang maupo siya sa Kongreso noong 2016. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, natuklasan naming nakapangalan sa ilang kaanak ni Congressman Gonzales ang kumpanyang AD Gonzales Jr. Agoy! Construction and Trading Corporation. Ayon sa 2025 General Information Sheet nito sa Securities and Exchange Commission, presidente ng kumpanya mismo ang anak ni Congressman Gonzales na si San Fernando Pampanga Vice Mayor Aurelio Breno Gonzales. Vice Wow! President naman ang isa pa niyang anak na si Aurelio Gonzales III. Samantalang Secretary at Treasurer ang isa pang anak nito na si Aurelio Michaeling Gonzales. Sinuri namin ang mga kontratang nahawakan ng kumpanya sa DPWH. Mula 2017 hanggang 2025, siyam na kontrata lang ang nakubra ng AD Gonzales Jr. Construction, pero aabot ang halaga nito sa 1.6 billion pesos. Wow! Wow! Kaya pala ito pala yung napapag-usapan niya sa Pampanga. Ang yayaman nyo. Ha? Mayor na, vice mayor na, may-ari pa ng kumpanya. Tatay, kongresista pa. Hindi pinakakawalan ng pera. Pero yung flood control, alpas ng alpas ang tubig. Baha ng baha sa Pampanga. Easy ka dyan ba? Di ba? Isipin nyo sa Pampanga, nagkakabaha-baha. Pero 1.6 billion ang pinakawala ng gobyernong pera. Ano nangyari? Tatanong lang ho kami. Nilunok nyo ba lahat yan? Dapat ginawa nyong maayos. Ilan bang merong araw sa isang taon? Ang nagsasabi ng mga taga Pampanga, nasasabi nila, kung 300 plus ba? 200 plus ba? Meron ng isang araw, 30 days times 10, 300 plus 360. 362 ba? Tama ba? Sabihin natin 300 plus na araw meron ng isang taon. Yung kalahati dyan, yung 150 days, puro tubig. Ang Pampanga. Hindi na natuyo. Sama mo pa yung Bulacan dyan. Kaya nga yung mga palaisdaan dyan, luging-lugi na. Ganyan ang ginawa. Dinorobo kasi ang pera. Dalawang kontrata ang ipinatupad mismo ng Central Office sa Pampanga noong 2022. Tagi-isang kontrata sa mga taong 2017, 2018 at 2020 sa NCR. Tatlong kontrata ng Region 3 DPWH Office sa Pampanga noong 2023 at isa noong 2024. Una nang sinabi ni Ombudsman Remulla na iniimbestigahan na nila ang mga umano'y contractors o yung kongresista na contractor din ng gobyerno dahil umano sa mga posibleng paglabag nito sa batas kaugnay ng prohibited interest. Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special areas of concern in researching the capabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. There were even the contractors in their own districts, kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. Una nang hinaina ng graft complaint ang kongresista noong 2023. Kaugnay ng umano'y 611 million pesos worth of DPWH contracts na napanalunan ng construction firm ng kanyang pamilya. Inihain yan ng isang barangay captain sa Mexico, Pampanga dahil umano sa paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act at possession of prohibited interest by a public officer. Pero ibinasura ito ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2024. Sinubukan namin kunan ng panig si Congressman Gonzales pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Para sa agenda. Ito tanong lang. Tanong lang. Kami magtatanong. Yung mga senador na wala pang kaso ay maaaring labasan ng warrant of arrest before or. Ngayon, tanong namin, ito ho ba ay malalabasan din ang warrant? O paimbestigahan lang hanggang matapos ang investigasyon, tapos na. At hindi rin mapapanagot. Nagtatanong lang ho kami. Baka pwede nyo paimbestigahan at sampahan na rin ang kaso. Diba?
Oh, eto ha, yung amo nila paimbestigahan din. Bonget at Romualdez pinaimbestigahan na nino. Oh, ni Kong Paulo Pulong Duterte. Oh, dapat magtuloy-tuloy yung investigasyon. Kung ano yung nabalita, yung issue sa pinagbabawal na candy. Iyan yung pinakamabigat eh. 'Di ba? Kung ikaw ay na tawag dito ano tawag doon na nasasama sa ganyang usapin, kung ikaw ay napaparatangan na gumagamit, at ikaw ay namumuno, hindi ho katanggap-tanggap sa sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Sipin nyo hindi mag-iisip ng tama yan. Sige lang ng sige yan. O, kita nyo lahat ng mga pinagsasabi niya. 5,500 flood control. Meron tayo niyan. Hindi lang makita. Huwag nyo sayangin ang tubig ulan. Magagamit natin sa tagtuyot. Ipunin, ipunin. Ano pa mga pinagsasabi? Yung reserve gold. Ano nangyari? Wala na, ubos. Kita nyo na. Ano pa mga pinagsasabi? Hindi makipagtulungan sa ICC. Ayun, nahuli si Tatay Digong. Ganon sila. Wala, di ba? Wala talaga. Wala sa wish you eh. Tuloy. Pinaimbestigahan ni Davao City Representative Paulo Duterte sa Kamara, sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng 100 bilyong pisong insertion sa 2025 national budget. Vic Sumintak para sa detalye. Hiniling ni Davao City Representative Paulo Duterte sa Kamara na imbestigahan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker later Representative Martin Romualdez kaugnay ng akusasyon ni dating House Committee on Appropriations Chairman resign ako Bicol Party List Representative Saldico kaugnay ng 100 bilyong piso na insertion sa 2025 national budget. Naghain si Congressman Duterte ng House Resolution 488 upang hilingin sa kaukulang komite ng Kamara na imbestigahan si Pangulong Marcos Jr. at dating Speaker Romualdez. Sina Pangulong Marcos Jr. at Romualdez ang itinuturo ni Ko na nasa likod ng insertions ng 100 billion pesos na pondo sa 2025 national budget at 25% umano ng binabanggit na halaga ay napunta sa Pangulo. Umaasa si Duterte na gagawa ng kukulang aksyon ang liderato ng Kamara kaugnay ng kanyang inihaing resolusyon para mapanagot ang mga opisyal ng pamahalaan na nagpasasa sa pondo ng gobyerno. Ngayon, ang problema dito, siyempre mga bataan nila yung nasa Kamara na yan eh. Diba? Hindi, ganito na lang. Pwede ba ma-impeach? Dahil sa plunder na binibintang o graft and corruption? Pwede ba ma-impeach? Tatanong lang kung pwede, bakit hindi yun ang impeach? Para matapos na ang karera. Ngayon ito, malapit na ang November 30. Kaliwat kanan na ang bumaboses. Hindi lang natin alam, yung gaganapin na yan, kung peaceful ba yan? O magkakaroon na naman ng mas dyan. Diba? Kasi yun, medyo hindi maganda yung mas na yun. Diba? Nagkaroon ng mga samut-saring, baka yung barbed wire nung 1617, yung barbed wire sa Mindoro ay maging triple at hindi lang isang tangke. Baka maglagay na sila ng 10 tangke dyan sa loob. Ibang klase kasi yung yung mga tubayan-bayan. Kaso ang problema dito, papabagsakin nila, meron silang sinasabi na mag-resign si Bungit-ngit. Dinadamay pa nila si Bibi Sara. Diyos mio Marimar, magtigil kayo. Gumising kayo sa mga panaginip nyo. Lalong-lalo na yung mga representative ng mga bayan-bayan na yan. Nako po, Karudi. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na ang pangalampag sa mga Duterte. Walang dinorobo si Bibi Sara. Napatunayan na rin yan ng COA. Hindi pa rin kayo magtigil-tigil. Eto ano to? Respicio claim President Bonget has no control over feuding cabinet. Talaga naman Diba? Kung gusto sila mag-alis, mag-alis. Kung sila magsibak, magsibak. Kung sila magpalit, magpalit. Ganon sila. A fiery message from Isabela Vice Mayor Harold Respicio. The Vice Mayor of Reyna Mercedes claimed that President Bongbong Marcos may indeed be, quote, high, echoing the words of presidential sister Senator Amy Marcos, who exposed PBBM's alleged drug use.
in the INC rally. Speaking on BNC's The Spokes, Respicio said that if members of the administration's cabinet are openly clashing, it only proves that the president has no control over his Yan. own government. Former Executive Secretary Lucas Bersamin yesterday revealed that he never actually resigned, Oh. contradicting Malacanang's statement that he stepped down out of delicadeza. Yan yan yung klaro ha. Secretary Bersamin, klaro na hindi siya nag-resign. Nagulat na lang siya, may tumawag sa kanya na kailangan niya na raw umalis. Ibig sabihin, gano'n na rin yun eh. Diba? Pinaganda lang. Ang problema, nag-resign ba? Hindi. Sabi niya, hindi. Binaklas ba? Sinibak ba? Yun ang tanong. Diba? Yun ang tanong kung sinibak. Kasi mahirap eh. Mahirap yung mga bagay-bagay na didepensa. Kaso, meron hong problema. May nagsasabi, sino ba nagsabi nun? Parang pinaratangan din siya na merong something eh. Involved din sa corruption eh. Sino ba nagkababanggit nun? Diba? Mamaya, baka may pasok natin. Ay, tignan natin baka nandito. Subukan ko ibigay sa inyo yung slide. Ay, wala ata. Tingnan nga natin. Naku, wala nga dito. Paano yan? Hindi natin mapakita sa kanila. Oo, wala nga. Tuloy na lang natin to. Ano sabi rito? Pahayag ng Iglesia ni Cristo na kaugnay ng sinagawang rally for transparency and better democracy. Totoo naman. Dito, hindi lang nila maihayag to the point, to direct, hindi madirekta, pero alam mo naman ang kanilang mensahe. Diba? Mararamdaman mo kung meron kang sense of humor. Mararamdaman mo kung ano yung gustong iparating ng mga kapatid na iglesia. Hindi lang nila masabi direkta doon sa nakaupo. Pero ramdam na ramdam mo. Diba? Yan. Nagbabalik po ang saganang mamamayan at sa oras na ito, mga kababayan, makinig po kayo mabuti. Yan. Muli nating makakasama ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwin Sabala. Ka Edwin, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon Yan. na ako nais basahin na statement sa mga nanonood sa atin ngayon. Sige po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo hinggil sa pagwawakas ng Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa isang pahayag na inilabas noong Nobyembre 13, 2025, sinabi ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ito ng 3 araw na rally upang bigyang diin ang panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon kaugnay ng mga anomalous flood control projects sa Pilipinas. Dahil sa bilis at lawak ng media coverage, kapwa lokal at international, na nalikha ng naturang rally, hindi na kinailangang abutin pa ng 3 araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency at peace. Nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan mula sa media, sa local man o international na nag-cover ng event at nagpalaganap ng mensahe ng rally. Lubos din naming ipinapaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aming mga kapatid na dumalo sa Rally for Transparency and a Better Democracy sa Quirino Grandstand sa Maynila noong linggo, Nobyembre 16, 2025. Sa ikalawang araw ng rally, Lunes, Nobyembre 17, mas marami pang mga kapatid mula sa iba't ibang probinsya ang dumating sa venue. Tama po. Ito ay pagtugon sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia upang iparinig ang aming tinig sa lumalakas na panawagan ng publiko para sa pamahalaan na agarang tugunan ang malawakang korupsyon na nakaaapekto na sa ekonomiya ng bansa at maging sa international standing nito. Ito rin ay kabilang sa mga pangunahing karapatan na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng bansa. Ang karapatang magpahayag at ang karapatang mapayapang magtipon. Yun naman pala eh. Bakit ho yung sinasabi nung iba, yung mga nagpapahayag, parang gusto nilang kasuhan ng citing to sedition. Ewan ko ba dyan sa kanila? Diba? Pwede naman pala sa demokratikong bansa, pwede malaya ka. Bakit tinututulan ng mga nagmamagaling na namumuno?
Di ba? Ngayon, konting ano lang to ha, Tony Chico, pwedeng masampa na impeachment. O pwede naman pala masampa na impeachment case. Sino? Alamin natin kung sino ha. Baka pwede, ano ba hinihintay nyo? Pwede nyo na pala sampahan itong si... si Bungit, pwedeng masampahan. Alamin natin ha. What about po yung mga political landscape po na sa 2028, magkakaroon pa ba ng realignment? Ano po yung inaasahan natin na mangyayari pa pagkatapos po ng mga kaganapang ito? Well, una sa lahat, hindi naman bago na may nagre-resign. Palagi namang may naaalis. Parang pag-ibig yan, may umaalis, may dumarating. Ganyan naman talaga ang pamamahala. Diba? So wala tayong magagawa. Ngayon, ang tanong lang kasi dito, saan ito hahanto? Sabi ko nga kasi, nung nagdesisyon ang Pangulo na buksan ng investigasyon na ito, ako mismo dati pa noon, nung ini-interview ako, palagi kong sinasabi na malalim ang issue na ito, maraming mga pangalang madadamay at magkakaroon ng ganitong klaseng controversial pag-uusap. Kasi nga hindi basta-basta na magbubukas ka ng investigasyon. But in fairness to the President, it's good on his part to do that regardless of his intention. Pero ngayon dahil dito na nga tayo, so maraming pwedeng mangyari. Tandaan natin, nasa huling 2 taon ng Pangulo. Mabilis ang panahon, susunod huling taon na yan. So papunta na siya doon sa tinatawag na lame duck presidency. So ibig sabihin, hindi na siya masyadong pinapansin. Ibig sabihin, hindi na siya nakaka-wield ng so much influence. Now, will it lead into something catastrophic against him? Depende sa kung anong mga pwedeng mangyari. Kasi alam mo, yung magkalaban, they are respectively pooling together their resources to be able to outdo each other. Kagaya nga na binanggit ko kanina, hindi ba? Pero ang problema lang sa Pangulo, medyo mas magiging mabuhay sa kanya ito if not handled well, precisely because, as I said, he is on his way to that phase of his presidency na halos posible na wala na siya, he could no longer pull punches at yung loyalty sa kanya ng Kongreso, halimbawa, ay pwedeng mawala. Ang daming allegations sa kanya, one after the other, that could even amount to what we call betrayal of public trust. I would not be surprised kung pwede rin siyang i-impeach, of course, if the opposition would have the numbers. Yun naman pala. If the opposition had the numbers, kita nyo na. Impeach nyo na para matapos na mga wakasan na. Sabi ni Aling Ledesma, para matapos na yan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli like and share. Bye-bye!